Sugatan ang ilang estudyante matapos araruhin ng isang taxi habang tumatawid sa kalsada sa Baguio City. Ang mismong aksidente nakunan pa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa kuha ng CCTV, kitang tumatawid lang sa kahabaan ng General Luna Street ang ilang pedestrian. Pero maya-maya, biglang sumulpot ang humaharurot na taxi at inararo ang mga tumatawid na estudyante sa kalsada. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng mga biktima. Ang isang ito, muntik pang magulungan sa ulo. Pero imbes na huminto, nagdire-diretso ang taxi hanggang sa masagi ang isa pang motor at taxi. Sa inisyal na investigasyon ng Baguio City Police, aksidenteng natapakan ng 66 anyos na driver ang accelerator ng taxi kaya bumangga. Hindi raw siya agad nakapagpreno. 5 ang sugatan. Isa sa kanila ang may malubhang tama sa ulo habang na-discharge na ang 4 na iba pa. Hindi naman muna inaresto ng mga pulis ang taxi driver pero kinumpiska ang kanyang lisensya. Pinag-aaralan pa ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Alas 8 naman ng umaga nitong Martes nang makunan sa CCTV ang pagdaan ng dump truck sa kahabaan ng Cannon Road sa Baguio City. Akmang tatabi sana ang truck pero biglang sumulpot ang isang nakamotor sa gilid nito. Hindi na nakunan ang mismong insidente pero nahagip pa sa CCTV ang pagsemplang ng motor at pag-bounce ng truck. Yung motorcycle, so allegedly nung malapit na yung garbage truck sa motorsiklo, natumba daw umano yung motorsiklo at yun nga, pumailalim siya sa garbage truck at siya ay nasagasaan. Sinubukan pang isugod sa ospital ang rider pero idineklara rin siyang dead on arrival. Nasa kustodiya na ng Baguio City Police ang driver ng truck na empleyado ng City Hall. Wasak at nakatagilid naman sa gilid ng Marcos Highway ang 6-wheeler na ito matapos maaksidente kanina. Magde-deliver sana ng semento ang truck sa Pampanga nang mawalan ito ng preno at tuluyang bumangga. Galo sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng driver. Sugatan din ang 2 pahinante. Dahil naman sa insidente, kumalat sa kalsada ang 300 bag ng semento at nagdulot ng pansamantalang pagbigat ng trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.